Sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng Perez, may dalang kwento ang dagat. Kwento ng kabuhayan, kwento ng pamana. At sa gitna nito, isang maliit ngunit makabuluhang nilalang, ang Arakaak. Sa pagdating namin sa bayan ng Perez, Quezon, ay punong-puno ng pananabik sa kung ano nga ba ang Arakaak at ang kinalaman nito sa turismo at pamumuhay ng mamamayan sa bayan ng Perez, Quezon. Maligaya at mapayapang araw ng pagdating sa bayan ng Perez, Quezon. Kaya't napagpasyahan namin na pumunta sa Puerto Galero kung saan pangunguhain namin ang Arakaak o Ila-ila. Ang Arakaak o mas kilala sa tawag na Ila-ila ay isang uri ng lamang dagat na matagal ng bahagi ng pagkain at pamumuhay sa bayang ito. Para sa mata ng iilan, ito'y kakaiba. Ngunit para sa mga taga Perez, ito'y isang munting kayamanan. Karamihan ng mga tao sa bayan ng Perez, Quezon ay halos araw-araw pumupunta dito sa Puerto Galero upang maghanap ng Arakaak para sa kanilang pangsariling ulam o pangbenta sa palengke. Tatanungin po natin yung si Kuya kung ano pang kinukuha niya. Kuya, ano po kaya ang pinapanguha ninyo? Ano po yung nasa plastic? Arakaak. Nakuha po sila ng Arakaak dito. Sibas po ngayon eh. Magandang hapon po. Ano po kaya ang pinapanguha ninyo? Ito ang tawag sa amin ay Ila-ila, Dagaldal. Kahit mga bata o mga kabataan ay nangunguha rin ng Arakaak upang maidagdag sa kanilang mga pang-ulam. Sa kabila ng kainitan ay nangunguha pa rin sila ng mga Arakaak. Halina't silipin, tingnan natin kung gaano karami ang kanilang napanguhang Arakaak o Ila-ila. Papahinga. Nanguha kami ng Ila-ila. Damput. Damput. Oh, sarap. Kainin mo, kainin mo. Ito po kinakain namin. Kain mo. Kain mo. Kain mo. Subo. Tete subo. Hindi lang ito basta pagkain. Ito ay tradisyon. Mula paghuhugas, pagbiyak, at pagluluto. Ang bawat kilos ay may sariling aral. At ang aral na ito ay ipinapamana sa mga anak at apo upang hindi malimutan. Adobo, tutuyuin, gustong chicharon. Sa paghahanda ng Arakaak ay kinakailangang linisin mabuti upang matanggal ang mga putik at lumot na nakadikit dito. Matapos itong hugasan ay kinakailangang biyakin sa gitnang bahagi upang alisin ang lamang loob o bituka ng Arakaak. Matapos alisin ang mga lamang loob at bituka, ito naman ipapakuluan ng may konting asin upang lumambot at dagdag pampalasa. Hindi na namamatay. Pag wala na siyang kuwan, papay ahuli niya. Pagkatapos, pakulaan. Siya maliliit na. Matapos mapalambot ang Arakaak, ay uumpisa namang
ihanda ang mga kasangkapang gagamitin sa pagluluto nito. Inuumpisahang gayatin ang sibuyas at bawang upang maging sangkap sa pagluluto ng arakaak. Sa isang mainit na kawali na may mantika, ilalagay ang bawang at susundan ng sibuyas. Maglalagay ng konting paminta at isusunod na ang arakaak. Habang ito hinahalo ng mabuti, ay lalagay ng konting asin at toyo bilang pampalasa. Makalipas ang ilang minuto, ay maaari na itong kainin at iulam. Ano kami? Masarap yung may alak. Sarap. Maluto. Hindi naman kita mo kang. Ba't kailangan yan? Para dahil hindi ano. Ikaw. Isa, pamera. Kaya pa, isa. Nagustuhan ko. Okay na oh. Ayaw na isa, gusto na marami. Mas masarap yung may alak. Hindi pa kaya din eh. Pagkulutan mo ya, aba. Bayan, sinira na. Matapos may pakita ng mga residente sa amin ang kanilang pamamaraan ng pagluluto ng arakaak at masaksihan ng aming mga mata ang kanilang pagkain nito, ay napatunayan ng mga mamamayan ng Perez na maaari talagang makain ang arakaak. Kaya't upang mas pagtibayin ang paniniwalang ito, kami ng aking kasamahan ay nakipanayam sa mga iilang mamamayan ng Perez, Quezon. Tatay, meron lamang po kaming ilang katanungan na rin sa inyo. Yan. Ano ang dapat mo sa arakaak sa inyong lugar? Dito sa inyong lugar? Dila-dila. Dila-dila. Ano po ang mga pangunahing sangkap ang ginagamit sa paghahanda ng arakaak? Tulad ng mga rekado. Ano po mga pwede ka nagamit na Bawang, paminta, luya, sibuyas. Saka papaya. Yan. ano po kaya ang mga karaniwang pamamaraan ang ginagamit sa paglilinis at paghahanda ng arakaak upang lutuin? Ilinisin ang katawan. Pagkalinis, saka lulutuin. So, ano po ang mga tradisyonal na makabagong paraan ng pagluluto ng arakaak? Tulad ng pagbibilad. Gaano katagal ang kinakailangang oras upang maihanda po ang pagmaluto ang arakaak? Maghapon. Maghapon lang. Ano po ang lasa ng arakaak at paano niyo po ito kinakain? Masarap yan. Paano niyo po tatay ito kinakain? Okay. Peritos. Pagtuyo. Pagsariwa. Gata. Ay, may napansin na po ba kayong epekto sa inyong katawan? Matapos Wala. po kayong kumain ng arakaak? Wala. Wala pa naman po sa ngayon. Wala. Hanggang ngayon wala. Ilang taon na po ba kayong kumakain ng arakaak? Abay, matagal na. Ay, mahirap po bang makahanap ng arakaak? Ano pong mga hamon na nararanasan Madali. ninyo? Madaling makakuha. Basta pag may ibas. Ikaw po ba ay may kakilalang nagbebenta ng arakaak? Marami. Paano po ito nakakatulong sa kanilang kabuhayan? Tuyo. Ay, sapat po ba ang supply ng arakaak sa inyong lugar dito po sa bayan ng Abay, Perez? marami. Ito lang ang abain din nyo kaya stopin yan. Ay, paano po ang inyong komunidad pinapanatili ang sapat na supply ng arakaak? Paano po yun napapanatili? Araw-araw, panguha. Hindi po ba ito nauubos? Wala ubos yan. Sipot na sipot yan. Ay, may arakaak ba sa buong taon or may particular na panahon or seasonally? Lahat, walang oras. Itong meron. Ganun po. Gaano po kahalaga ang arakaak sa pang araw-araw na buhay ng mga tao po dito sa Perez? Mga ayos din naman. Talaga siya pangkaraniwan ng pinakain dito.
Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ang arakak ay kabuhayan. Kapag marami ang huli, ibinebenta ito sa palengke. Umaabot pa ito sa mga karatig bayan gaya ng alabat. Isang simpleng produkto na may malaking halaga. Sa panahon ng modernong teknolohiya, unti-unting nalilimutan ang mga tradisyong tulad nito. Kaya mahalagang ibahagi sa kabataan ng kaalaman para patuloy itong mabuhay, hindi lang sa panlasa, kundi sa puso. Ang arakak ay isang maliit ngunit makabuluhang nilalang na hindi lang bahagi ng nakaraan. Ito'y tulay papunta sa kinabukasan kung saan ang kultura ay ipinapasa, hindi nalilimutan. Ang karagatan ay buhay at sa bawat buhay may kwentong kailangang isabuhay. Hanggang sa muling paglalakbay at pananaliksik, kami si Lawrence C. Piscal at Lenlyn Emerapol nagmula sa SLSU Lucena. Maraming salamat.